Alright, kumusta mga kababayan natin dyan? Mga katropa, yan, kumusta kayo dyan? Yung video na to, para to sa taong nagtanong sa akin kung paano ako nakapasok dito sa US or paano ako nakapag-apply ng work. Okay? So, bilisan lang natin, highlights ko lang. Una, nakapasok ako dito kasi pinitation ako ng partner ko. So, yung partner ko, taga dito na sa US, tapos pinitation niya ako. Tapos, ang tawag doon sa petition namin na ginawa niya is yung fiancé visa, ang tawag nun. So, ibig sabihin nun, pinitation ka ng fiancé visa, so pagdating mo dito sa US, kailangan ikasal ka. So yun yung amin. Yung iba naman, na ibang way naman, yung halimbawa, yung partner mo taga US citizen na, tapos ipipitation niya yung partner niya, magpapakasal muna sila doon diyan sa Pilipinas, tapos ipaprocess na yung documents. 'Di ba? So yun yung way. Sa akin kasi dito ako kinasal, fiancé visa. Ang tawag nung nabanggit ko nga na diyan kayo kinasal sa Pilipinas, yun yung hindi ko nakalimutan ko yung term na yun, pero may term yun, hindi siya fiancé visa. Alright? Then pangalawa, ang idea ko is working visa. So kaso nga lang by contract ata yun. So maraming way, yun nga lang kung i-research mo na lang sa Google, yung iba kasi hindi ko naman talaga, yung shinare ko lang kung ano yung way ko kung paano ako nakapasok dito. Then it's gonna be like was like 2 years or one year and a half, depende sa process sa US Embassy. Tapos magantay ka lang, tapos yung dapat yung documents mo doon is yung totoo, hindi yung gawa-gawa nyo lang kasi chine-check talaga nila yan, sinisi-CI nila yan. So sa amin kasi 2 years bago namin nalaman, bago ko na-encounter yung interview, lahat, medical, lahat. Tapos pagdating namin dito sa US is nagpa-kasal kami kaagad. So ngayon, after naman dito sa US naman, when it comes naman sa work, kung nakapasok ka na sa US, alright? Huwag kang matakot na hindi ka marunong mag-English. Huwag kang matakot na wala kang working experience dyan sa Pilipinas. Huwag kang matakot na hindi ka tapos ng college. Kasi alam mo, pag nandito ka na sa US, pag nag-apply ka ng trabaho, hindi na tinatanong sa'yo kung ano yung working experience mo. Wala nang maraming interview. Yun dito. Yun yung na-encounter ko na iba talaga dito sa US. Iba yung interview talaga dito. Iba yung yung kailangan nila is yung tanong nila simple lang. Yung anong pangalan mo, tapos yung resume mo na yung ginawa mo nga, anong pangalan mo, tapos introduce mo yung pangalan, syempre. Papasok ka sa company nila eh. Tapos ang tanong nila ulit, willing ka bang mag-trabaho? Kaya mo ba tong trabaho na to? Tapos pag sinabi mo kaya, start ka na, kailan mo mag-start ngayon, yun yung nangyari sa akin. Tinawagan ako, una kong work dito, busboy, yung sa restaurant, busboy ako diyan, tagakuha ako ng mga plato na nakainan nilang mga customer, tapos ako tagapasok ko doon. Pero yun nga, ang sarap doon kasi yun yung una kong natanggap na dollar eh doon. So masarap sa pakiramdam. Tapos pangalawa kong trabaho na encounter, may taong tumulong sa akin, pinasok ako sa hotel. Hindi ibig sabihin na nasa hotel ka maganda yung kumbaga sa mo mismo. Yun yung napasukan ko kasi, pinasok ako sa hotel, siya, houseman ako. Houseman is yung taga-kuha ng mga linin, mga ganun ba? Kumot, mga ganun, tapos dadalhin mo siya sa laundry. Then, bartender, tapos nagiging, ang tawag na, taga-luto din ako kasi may, sa loob ng hotel, syempre may, di ba may bar, parang may bar siya. Tapos yun. So, bakit nasabi ko sa inyo, simple lang, na-realize ko lang doon, na dito pala sa US, pag hindi ka lang, wala kang pinipili na trabaho. 'Di ba? Pupunta ka dito sa US, huwag ka lang pumili ng trabaho kasi sila nga, yung mga employer nga, hindi nga tinatanong kung ano yung working experience mo. So huwag kang mamili ng trabaho, pwede ka mag-survive dito sa US. Pwede ka makapag-ipon. Kahit sinasabi natin na dollar yung binabayaran, dollar yung, 'di ba, lahat ng pagkain kasi dollar yung pera dito eh. Pero sa akin lang, kahit dollar yung pera dito, tapos dollar din yung kinikita mo, nagiging nagiging pantay lang siya. Minsan nga may sobra pa. 'Di ba? Kasi nga yung sahod mo, yung kita mo dito sa US, yung kita mo dito sa US is same siya, mas mataas yung value ba, yung value. Iba kasi diyan sa Pilipinas, hindi naman sa pang-down, pero iba talaga. 'Di ba? Hindi ko sa wala akong pero iba talaga kasi maraming graduate ng college ngayon. Kahit ako college graduate ako, pero hirap ako maghanap ng trabaho diyan sa Pilipinas kasi unemployed. Kumbaga kahit hindi mo nililinya mo lang para makasurvive sa buhay, 'di ba? Yun yung kumbaga sa Pilipinas din minsan kahit graduate ka ng college, 'di ba? Kahit graduate ka ng college, hinahanapan ka pa ng working experience, kaka-graduate mo pa nga lang, 'di ba? Bungol.
'Di ba ang hirap? Kaka-graduate mo lang ko ng college tapos hanapan ka ng working experience, 'di ba? Ang weird, 'di ba? So, yun. Pero dito sa US, ano siya, walang hindi tinatanong kung graduate ka ba. Ang importante, kaya mo ba yung trabaho? That's it. Kaya mo ba yung trabaho mo? Ngayon, pag kaya mo yung trabaho mo, pahalagahan mo kasi sayang din naman, 'di ba? Tapos yung when it comes sa pay, yung sa sahod, iba talaga siya kasi diyan sa Pilipinas nga, kahit tinatrabaho mo na lahat, kahit nagpapakitang gilas ka na sa boss mo, tapos kung magkano yung sahod na binibigay sa iyo, yun lang. 'Di ba? Kaya sayang yung sipag at tiyaga natin kung ganun lang yung na ibibigay sa atin. Dito naman, na-experience ko rin after ko mag-work, 'di ba? 15 dollars kasi per hour noon dati. Per hour dati. Kaya yung nagiging 100 dollar yung per day ko, more than pa nga. So, ngayon, makakapag-ipon ka talaga. Mabibili mo kung ano yung gusto mo dito sa US. Yun nga lang, huwag kang tamad. Kasi pag tamad ka, hindi mo talaga kaya, 'di ba? Hindi ka mag-survive dito. Tapos yun, na-experience ko rin na after ko sa work, 'di ba, sa hotel ako nag-work. Pagkatapos ko mag-work sa hotel, then na mismo, may sideline pa ako. So yun yung karamihan ng mga tao dito. Nagpa 2 jobs. Yung iba 3 jobs mo eh. So ako nakipag 2 jobs yung nagawa ko. 3 jobs pala kasi pag yung mga plastic sa yung mga basura sa hotel, 'di ba? Yung mga can, mga ganito. Yan, iniipon ko yun, tapos tinutupi ko, tapos after 1 month, binebenta ko yun. So, kumikita din ako noon. So, ibig sabihin nun, diskarte din. Diskarte, sipag, at saka huwag ka mamili ng trabaho dito sa US pag nakapasok ka na. Kasi yung employer dito, hindi nagtatanong kung anong working experience mo. Diba? So, huwag ka lang din mamili ng trabaho. Ngayon, kung may goal ka naman na ito yung gusto mo talaga, tapos nandito ka na sa US, so, tsatsagain mo muna yung trabaho mo dito sa, yung in the meantime. Tapos, pag nakuha mo na, pag-ipon ka na, so kuhanin mo na yung gusto mong goal sa buhay. Alright? So, yun lang. Huwag ka lang maarte sa trabaho. Magsusurvive ka dito. At saka makapag-ipon ka talaga kahit papaano. Diba? So, pasensya na kayo sa background ko. Kaya, daming maingay. Parang taga-bundok. So, yun lang, no? So, sa hindi pa nakapag-follow sa Facebook ko, please follow nyo sa akin kung nagustuhan nyo yung mga video ko. Wala pa akong specific na kung ano yung download ko talaga, pero gusto ko talaga yung goal ko is mag-share ng motivation sa mga tao na gustong may mga pangarap sa buhay, na kumbaga gusto ko lang ipakita na may pag-asa pa sa buhay. Alright, so yun lang, and ingat kayo palagi dyan. Bye bye.